Ang title po natin ngayon ay Jesus Christ dealt with a sinful woman and a Pharisee. Sa chapter 7, verse 36 hanggang 50. Ang makikita po natin na pinakamagandang aral at pinaka-importanting aral po dito, gaya ng mga nagdaang linggo sa pag-aaral natin sa buhay ng Panginoong Hesus, ay makikita po natin na alam po ng Panginoong Hesus, alam ng Diyos ang nasa kaibuturan ng ating mga puso. Minsan po may ginagawa tayo or sinasabi natin na napapaniwala natin yung ating mga kapwa. Pero tanging ang Panginoon lamang ang nakakasiyasa at nakakaalam ng tunay na nilalaman ng puso at isipan ng bawat tao. Ngayon po, sa mga talata pong ito na chapter 7 ng Lucas, verse 36 to 50, makikita po natin, ay hatiin ko po ito sa tatlong bahagi. Unang bahagi po ay ang Panginoong Hesus ay pinarangalan, no, ng isang babaeng makasalanan. Pangalawa, sa verse 36 to 38. Sa verse 39 to 45, ang Panginoong Hesus naman ay nirebuke po niya ang isang Pariseo sa pamamagitan ng isang talinghaga. At sa pangatlong bahagi, sa verse 44 to 50, ay sa mga talata, ihahalin tulad o pag-aambingin ng Panginoong Hesus kung paanong tumugon yung isang babaeng makasalanan at saka yung Pariseo sa kanyang presensya. Ito po ay nasa verse 44 hanggang 50. Basahin ko po sa verse 36 to 38, ito po ang sinasabi. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niya kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa niya ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan, at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Dito muna po tayo titigil, no? Ito po sa pangyayari po na ito na napakaganda po na pagdakila po sa Panginoong Hesus. Una, si Jesus Christ po, iniyahan po siya ng isang Pariseo sa kanyang tahanan. No? At pinaunlakan naman po ng Panginoon yung kanyang imbitasyon. Ngayon po, nung ang Panginoong Hesus po ay nandun na po sa tahanan nitong Pariseo na ito, nabalitaan po ng isang babae. Itong babae po na ito ay kilala sa community na isa po siyang makasalanan. Though, wala pong binanggit ang Bible kung ano yung kanyang pagiging makasalanan. Ang reputasyon niya, isa siyang babaeng makasalanan. Ngayon, nung nalaman niya ang Panginoong Hesus ay nasa tahanan nitong Pariseo, by the way, ang pangalan po ng Pariseo ay si Simon, no? Ang forma po kasi nila kapag kumakain, hindi po yung setup natin sa table, tapos hahatakin mo yung upuan, uupo ka, hindi po ganun. Halos nasa sahig. Tapos nakaliyag yung isang braso sa table, yung isang kamay ang gagamitin para kumain. Tapos yung paa naka-stretch palabas. So, kung ma-imagine nyo po, ngayon po, itong babae po na ito, ganun po ang ginawa niya. Lumapit siya sa paanan ng Panginoong Hesus. Anong ginawa niya? Hinugasan niya ang paa ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang luha. At ang pinampunas po niya hindi towel, hindi siya kumuha ng tela o ng mambasahan o pamunas. Ang ipinampunas po niya ay ang kanyang buhok. At sa kanyang pagpupunas, hinahalikan niya ang paa ng Panginoong Hesus. At the same time, pinuhusan niya ito ng bitbit niyang mamahaling pabango na nakalagay sa isang alabaster jar na alam naman ng lahat doon na itong pabango na ito pag nakalagay sa ganitong container ay hindi po siya ordinaryong pabango. Mamahalin po yan. So, ganun nga po ang ginawa ng
makasalanang babae na ito. No? Hindi po siya invited, pero tumungo po siya doon. Pumunta sa bahay ni Simon na Pariseo upang pakita sa Panginoon kung gaano siya kaimportante sa buhay niya. Ano po makikita po natin dito sa mga talata na ito? Tinanggap po ng Panginoong Hesus ang pagsamba ng babaeng ito. It is an act of extravagant worship. And take note mga kapatid, ito pong kanyang act of worship na ito, hindi po siya nangimi. Hindi po siya nag-alinlangan. Pinakita niya sa Panginoong Hesus kung gaano siya kinikilala ng babae na ito, kung paano siya ginadakila ng babae na ito sa pamamagitan ng kanyang action. Kasi po, sa kultura po nila, hindi naman po kasi talaga pwede yung ginawa ng babae na ito. Lalong-lalo na ang reputasyon niya po sa community ay makasalanan. Tapos, anong ginawa pa niya? Paano mo hindi sasabihin talagang extravagant act of worship ito? Napakamahal ng ibinuhos niyang pabango sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Ando ng paghalik niya, ay napakarumi po ng mga paanoon. Ala naman silang sasakyan. Anong meron? Mas madalas lakad. Hindi simentado ang kalsada, malupa. Pero hindi niya tinignan yun eh. Tinignan niya kung sino ang Panginoong Hesus sa kanya. Ang pinampunas niya, buhok niya. Sa babae po mga kapatid, lalo na nung panahon nila, it is their crowning glory. Ayan po ang karangalan ng babae. Pero yan ang ginamit niya upang ipampunas sa paa ng ating Panginoong Hesus. Dahil nga po dito, no, ang kanyang act of worship. Alam niyo po yung mga tao doon sa bahay ni Simon na Pariseo na yon, pumunta sila doon para magsalo-salo. Pero itong babae na ito, it is as if sumamba siya ng oras na yun. Napakaganda po ang ginawa ng babae na ito. No? Pangalawa po, ito naman po ay nirebuke naman po ng Panginoong Hesus yung nag-anyaya sa kanya. Sabi dito sa verse 39, nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Hesus, sinabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Hesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Hesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang pinatawad ng malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Silent rebuke po itong ginawa ng Panginoon. Hanggang mamaya po sa mga susunod na talata makikita po natin. Nagduda siya. Kinwestiyon niya yung taong inanyayahan niya. By the way, hindi po kasi binanggit sa mga talata kung anong motibo itong Pariseo na to ng anyayahan niya ang Panginoong Hesus sa bahay. Walang malinaw na pahayag. Pero makikita po sa actions niya yung kanyang condition, yung kanyang puso nang inanyayahan niya ang Panginoong Hesus sa kanyang tahanan. Okay? Nagduda siya, kung totoo propetang tao na ito, sa isip niya yun, ano? Alam niya na itong babaeng humahawak sa paa niya ay makasalanan. Bakit kaya ganun ang naisip niya? Kasi po, sa kanila po, lalo na po sa mga Pariseo, ayaw nila ma-associate sa mga makasalanan. Unang-una, ganun po kataas ang tingin nila sa sarili nila. Dahil sila po yung mga tagapagturo, sila yung nakakaalam ng kautusan, and at the same time, mas mababa ang tingin nila sa mga tao na alam nilang makasalanan. So, they don't want to associate with them. Eh siguro kung sakali,
Imagine na lang po natin, kung sakali itong babae na ito ay pumasok sa kanyang tahanan at ang paa niya, ang hinawakan, hinalikan, pinunasan, gagawin din ba niya yung ginawa ng Panginoon? Hindi. Kasi mandidiri siya. Napakaliit ng tingin niya sa babaeng ito na sama ng reputasyon bilang isang babaeng makasalanan. No. Parang as if sasabihin niya, do not touch me. You are a sinful woman. Ganun ang mangyayari. Opposite ng naging response ng Panginoong Yesus doon sa paglapit ng babae na ito. Alam po ng Panginoon ang nasa isip ni Simon. Siyempre, Jesus Christ is omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay. Diba? Kaya nireview ko niya si Simon sa pamamagitan ng talinghaga. Mayroong dalawang nangutang sa isang nagpapautang. 500 at 50. Ang tanong niya, sino kaya? Kasi, sabi nung nagpautang, hindi kasi sila makabayad. O sige, quits na. As if parang, o sige, ilista nyo sa tubig. Wala na kayong utang. Cleared na ang utang ninyo. Ang tanong ng Panginoon, sino kaya sa dalawa na ito ang magmamahal ng higit? Sabi niya, palagay ko po. Kung kayo ba tatanungin, sasabihin nyo, palagay nyo po? Hindi. Matik. Common sense. Siyempre, kung sino yung pinatawad ng malaki, siya yung mas magmamahal ng malaki dahil mas malaki yung pinatawad sa kanya. Pero nyo po, gaano utang nila? 500 denaryo. Ang sabi po, ang 500 denaryo ay katumbas ng 500 araw na trabaho. O sabihin na natin almost 2 taong trabaho kumpara dun sa 50 denaryo. Ano yun? Halos 2 buwang trabaho lang. So, times 10. Siyempre, ang magmamahal ng malaki ay yung pinatawad ng malaki. Kaya, dito, i-rebuke po ito ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, ang pinatawad po ng malaki, ang higit na magmamahal. Ang sabi ng Panginoon, tama ang iyong sagot. Ngayon, ano pong makikita natin dito sa eksena na ito? Anong mapupulot po natin? Yan. Hindi mo kayang ibigay sa Panginoon. Tayo po sa present. Hindi mo kayang ibigay sa Panginoon ang nararapat na dapat natin ibigay sa Kanya hanggang di mo nakikita kung gaano ka naging makasalanan. Ito po batay po sa aking karanasan sa mga taong nakilala ko. Yung mga taong nakausap ko na bakit sobra yung kanilang passion sa paglilingkod sa Panginoon. Sobra yung denial sa sarili para mapaglingkuran ng Panginoon. Bakit? Kasi alam nila kung gaanong kadami, gaanong kalaki na kasalanan nila ang pinatawad ng Panginoong Hesus. Sabi ko nga po sa mga bata, karamihan po sa kilala kong pastor, sobrang sama ng buhay. Kaya ganun na lamang yung kanilang pagnanais na madakila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang buhay. Kasi bakit? Sobrang sama ng buhay nila and yet, naranasan nila ang alin? Napakasaganang habag ng Panginoon. Yung grace ng Panginoon, yung kanyang unconditional love, yun yung nangyari. Pero hanggat hindi mo nare-realize kung gaano kalaki ang iyong kasalanan, hindi mo maibibigay sa Panginoon yung karapat-dapat sa Kanya. Di ba madalas binabanggit sa atin, anong dapat nating ibigay sa Panginoon? Time, talent, and treasure. Kung anong mayroon tayo, hanggat kaya nga natin, ibibigay natin Ang sabi ni David, hindi ako magbibigay sa Panginoon nang sa akin ay walang saysay. Kung may bibigay ka sa Panginoon na time, talent, and treasure mo, hindi yung extra mo lang, hindi kung ano yung may substance sa'yo. Kung ano ika nga sa atin sa mga Tagalog, yung may aray, yun ang ibabalik natin sa Panginoon. Pero hanggat di mo nare-realize kung gaano ka kasalanan, kung gaano kalaki yung pinatawad sa inang Panginoon, hindi mo maibibigay sa Kanya yung karapat-dapat na ibigay sa Kanya. Yan po yung rebuke ng ating Panginoon dito kay Simon na Pariseo. Verse 44. Dito sa 44 hanggang sa ending ng mga talata.
Pinag-compare naman ng Panginoong Hesus yung kanilang actions. Sa verse 44 sabi, nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig. Para saan ba yung tubig? Pag inumin ba? Hindi. Panghugas ng paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan. Ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo. Subalit, binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, niligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Yan, no? Binigyan ng Panginoon ng comparison yung kanilang actions. Yung babae, gaya nga ng binanggit ko kanina, anong pinanghugas niya sa paa ng Panginoon? Luha. Possible ba yun? Possible po yun. Na talagang umiiyak ka ng matindi, na talagang ang patak ng luha mo ay talagang napakadami. Di po ba yung mga namamatayan, ang sinasabi ng iba, halos naubos na ang luha ko? Posible po yun. Tapos si Simon, inanyayahan niya ang Panginoon, customary sa kanila po, no? Basic hospitality. Kapag may bisita ka, may inanyayahan ka sa bahay mo, matik yan, bibigyan mo ng panghugas ng paa. Kasi nga, naglalakad sila sa dirt. Ang tao naglalakad, pinapawisan ng paa niyan. Di ba? Kakapit ang alikabo, kakapit ang dumi, hanggang itsura niya, halos maputik na. At may kasama dapat tuwalya yun, para pampunas. Ano sabi ng Panginoon? Itong babae na to, luha ang ginamit niya. Ano pinampunas? Buhok niya, which is her crowning glory. Ikaw, hindi mo man ako hinalikan. Kasama po sa kanilang hospitality yun. Kahit lalaki ka, lalaki panauhin mo, welcome kiss. Di ba? Anong ginawa ng babae? Sabi niya, simula nang pumasok siya, wala na siyang tigil sa kahahalik sa aking paa. Ikaw, kasama pa rin sa basic hospitality, papahiran mo ng langis ang ulo ng iyong panauhin. Sabi niya, hindi mo ginawa yan. Pero itong babae na ito, binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya po dito, no, sa pagko-compare po ni Jesus Christ sa actions nilang dalawa, makikita sino yung pinatawad ng malaki. Ay in-acknowledge ng babaeng makasalanan kung gaano siya ka makasalanan. Kaya ganun na lang yung kanyang paglapit, pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Pero itong si Simon na Pariseo na nag-anyaya sa Panginoon, basic hospitality, hindi niya ginawa. Imposibleng nakalimutan niya. Tayo nga po, di ba, pag sa atin, pag kumakain tayo, tas may dumating, kahit ubos na yung nasa plato, ay, kain ka! Wala ka naman ng maialo, pero pabalat bunga na nag-aanyaya. Ano yan eh? Hospitality. Ganun sa kanila. Kaya hindi pwedeng nakalimutan lang ng Pariseo. Talagang hindi ganun ang pagkilala niya. Siyempre, mataas pa rin ang tingin niya sa kanyang sarili. Pariseo siya eh. Pero dito, nirebuke siya ng Panginoon. Pinakita sa kanya sa pamamagitan ng isang talinghaga. At ano sagot niya? Higit po na magmamahal ang pinatawad ng malaki. Okay? So, ganun nga. Sa kanyang action na ito, wala tayong makita na nagsalita ang babae. Anong meron siya? Yung kanyang act of worship. Sabi niya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? May mga instances po talaga sa Bible na
Hindi na nagsasalita about sa paghingi ng tawad sa Panginoong Hesus, humihingi ng tulong para maligtas. Wala eh. Isa itong halimbawa, itong babae na ito, yung kanyang action. Spoke louder than words, yung kanyang pag-worship kay Jesus Christ. Jesus Christ knows what was in her heart, na ganun niya kakilala ang sarili niyang makasalanan, pero nang nandoon ang Panginoon sa kanyang harapan, ganun na lang ang kanyang pagsamba. Itong Pariseo na ito, mataas ang tingin sa sarili, hindi niya nakikita, kaya hindi niya naibigay ang karapat-dapat na ibigay sa kanyang panauhin. No? Matik po ito, yung nasa verse 49. Kasi sa mga previous na pinag-aralan natin, na kinwestiyon na, dahil ang Panginoong Hesus ay nagsabi, pinatawad na ang inyong kasalanan. Ganun ang reaksyon nila, same lang. Sino itong nangangas na ito na magpapatawad ng kasalanan? Dahil alam nilang lahat, ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Kaya ganun ang kanilang reaksyon. Sino itong mga nangangas na ito na magpatawad ng kasalanan? As if sinasabi nila, ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Okay? Pero ang sinabi ng Panginoon, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Dito, anong nakita natin dito sa bahagi na ito? Tanging pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus ang makapagliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Ano sabi ni Jesus Christ dun sa babae? Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Okay? Kaya nga sabi ko kanina sa umpisa, makikita po natin dito na ang patunay na alam ng Panginoong Hesus ang lahat ng nilalaman ng ating puso't isipan hanggang sa kaibuturan nito. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Pwede po natin linlangin ang ating kapwa, pwede nating dayain ang ating kapwa, ang ating sarili, pero hindi po natin magdadaya ang ating Panginoon. Bakit? Alam niya ang lahat ng bagay. So ano po ang magiging take home natin dito? Anong iiwan kong mga tanong na magiging application o paglalapat po natin sa ating sarili nito mga nakita natin sa buhay ng babaeng makasalanan at sa buhay nitong Pariseo na to. Una, sabi ko kanina, no, kung yung Pariseo ang nilapitan ng babae, mandidiri siya. Kasi alam niya makasalanan yung babae. Tayo ba? Ganun ba tayo? Ginagawa ba natin na pinahahalagahan ng bawat isang kapwa-tao natin, ano man ang kanyang estado sa lipunan, na itong tao na ito ay isang kaluluwa na si Kristo ay namatay din para sa tao na ito. Hindi lang siya namatay para sa iyo, kundi ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus para sa lahat ng tao. At itong tao na ito, makasalanan man siya, marumi man siya, anuman ang kanyang kalagayan, ito ay isang kaluluwa na napakahalaga sa Panginoong Hesus. Tayo ba? Ganun ba natin tratuhin ang bawat isa? Or katulad din ba tayo ng Pariseo na dumidistansya sa mga taong alam nating marumi o sa mga taong alam natin na makasalanan? Pangalawang tanong, alam ba natin o anong dapat natin gawin? Kailangan muna, unang-una, no? Aminin natin at tanggapin natin na lahat tayo ay spiritually poor. Pagdating sa spiritual na kalagayan, mahirap pa tayo sa mahirap. Lahat po tayo ay katulad ng may utang na binanggit ng Panginoon. Lahat tayo. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Pinatawad ang ating mga kasalanan. While we were still sinners, Christ died for us. Pero dapat inaamin natin sa sarili na. Kasi ito yung first step ng faith in Jesus Christ. Repentance. Kinakailangan i-admit mo sa sarili mo na ganun ka kamakasalanan. Na kailangan mo nang may magliligtas. Kinakailangan mo may tutubos dahil hindi mo kaya. Salamat sa Panginoon dahil ginawa niya yan. Pangatlo, nare-realize ba natin
kung gaano kadami, kalaki, kalawak ang kasalanan natin na pinatawad ng Panginoon. Ako naman, hindi naman ganun kadami kasalanan. Katulad ng iba dyan, sobrang dami. Hindi. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Alala niyo po yung nananalangin na pariseo tsaka yung tax collector, di ba? Sabi ng pariseo, salamat po, Panginoon. Buti na lang, hindi ako katulad nitong maniningil ng buwis na ito. Ako po, ganito ang ginagawa ko. No. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo. Tumanggap lang ng biyaya. Ito yung unmerited favor ng Diyos sa atin. Deserve natin ito? Hindi. Anong deserve natin? Parusa. And yet, biniyayaan po tayo ng Panginoon. No, dapat alam natin, tinatanggap natin sa sarili natin yan. Wala akong kakayanan, wala akong magagawa. Ako'y mapapahamak lang dahil sa aking kalagayan. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig. Huli, ang tanong sa ating sarili, ano ba ang ginagawa ko ngayon para sa Kanya? Alam ko na makasalanan ako, alam kong pinatawad ako, alam ko na biniyayaan ako ng Panginoon. Ang tanong, ano ngayon ang ginagawa ko para sa Kanya? Nagsisimba ako linggo-linggo, pagtapos ng araw ng linggo na sumimba ako, balik sa normal ang buhay ko bilang isang karnal. Ganun ba dapat? Hindi. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi araw ng linggo. Ang pagiging Kristiyano ay 24 oras, 7 beses sa isang linggo. Ang ibig kong sabihin, sa lahat ng sandali ng buhay mo, pinapakita mo na ikaw ay mananampalataya ni Kristo. So sabi niya, deny yourself, carry your cross, follow me. Love one another as I have loved you, and they will know that you are my disciples. Ayan, yung mga dapat nating ginagawa para sa Panginoon. Minsan, labada lang, nagiging kaagaw pa ng Panginoon sa atin. Minsan, bisita lang, nagiging kaagaw pa ng Panginoon sa atin. Isang beses na nga lang tayo sa isang linggo, nagkakatipon upang sumamba, matutulog ka pa. Anong ginagawa mo para sa Panginoon na ina-acknowledge mo yung ginawa niya sa'yo? Ikaw lang makakasagot niyan. Pero alam ng Panginoon ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Salamat sa Diyos dahil napakabuti po.